nagpapahuli pag may bagong laban. Madalas mangyari sa mundo ng boxing ang isang tahimik na taktika. Inaanyayahan ng mga dayuhang boksingero, hindi para manalo, kundi para magsilbing tune-up ng mga inaalagaang kampeon. Pero paminsan-minsan, nagkakamali ang mga inaakala nilang ligtas na plano. Isa sa mga maling kalkulasyong iyon ay naganap sa South Korea. Ang Pinoy na kanilang inimbitahan upang gawing pampataba ay nagmula sa Himamaylan City, Negros Occidental. Isang mandirigmang kilala sa tapang at tibay, si Ryan Sermona, na tinatawag sa ring bilang Crusher Dalmatian. Isang super lightweight boxer na sanay lumaban sa malayo sa sariling bayan, nakipagsapalaran na siya sa Japan, nakasubok na rin sa Australia, at ngayon ang susunod na hamon, South Korea. Inimbitahan si Sermona upang harapin ang kanilang pambato, ang South Korea Super Lightweight Champion at Pan-Asian Boxing Association Super Featherweight Champion, si Taek Min Kim. Sa papel, malinaw ang inaasahan ng karamihan. Isang kampiyong Koreano lalaban sa harap ng sariling mga kababayan kontra sa isang dayuhang Pinoy na inaakalang pampataba lamang sa kartada ng kanilang champion. Ang laban ay ginanap sa Sunhak Gymnasium, puno ng mga taga-suportang Koreano na naghihintay ng isang mabilis na pagtatapos. Sa unang round, si Kim ay naka-orthodox stance, nakaitim na trunks. Si Sermona naman, southpaw, kalmado, mapagmatsyag. Sa bawat tama ng lokal na kampeon, sumasabog ang sigawan ng crowd. Ngunit sa bawat segundo, hinahanap lamang ng Pinoy ang tamang tiyempo. 두고 모든 관중들이 채 입장을 하기도 전에 임상민 선수가 링에 올라와서 먼저 At unti-unti, nagsimulang manahimik ang arena nang pumasok ang malalakas na kaliwa ni Sermona sa unang round. 예선 1회전에서 탈락을 했습니다. 웬만한 선수가 됐으면 포기했을 거예요. 그렇죠. 그런데 1년 후에 다시 도전을 하더라고요. 결국은 슈퍼패더컵 신인왕이 되었고 또 한국 타이틀까지 따 Pagsapit ng ikalawang round, lalo pang umigting ang palitan. Walang umatras. Parehong nagpakita ng lakas. Hanggang sa isang eksaktong kaliwa, malinis, mabigat, at walang pag-aalinlangan, bumagsak ang kampiyon ng Korea. Sinubukan niyang tumayo, ngunit halatang wala na ang balanse. 돌아 나와야죠. 왼쪽 카운터 제대로 허용했습니다. 세르모나의 왼쪽 카운터가 들어갔고 쉽게 일어나지 못하던 김세민 어렵겠어요. At makabalik sa laban. Subalit nakabaon na sa hukay ang mga paa nito at nang masundan nga ng suntok mula kay Binanatan na ito ng Pinoy. Walang espasyo para makaligtas, walang oras para makabawi. Napilitan ng referee na awatin ang laban. Sa gilid ng ring, hindi maitago ang takot at pagkabigla. Isang eksenang nagmarka sa bigat ng nangyari. Opisyal na resulta, TKO, Round 2. Ang inakalang tune-up ay nauwi sa isang tahimik na pagkatalo. At mula sa gabing iyon, hindi na muling lumaban ang Korean champion. Ito ang patunay na sa boxing, ang tapang ay hindi nasusukat sa bansang pinanggalingan, kundi sa lakas ng loob na dalhin ito kahit sa teritoryo ng kalaban. Lagi niyong sundan, huwag magpapahuli. Pag-usapan ay bakbakan, balita niya at laban. Mga Pinoy na di nagpapagapi. Salamat sa mga suporta na lagi nandyan.